parang maganda ang opening ng Pilipinas sa 2026. At alam niyo ba, kabibig, kung si Bibi Sara ang nanalo sa 2028, sa isang prediksyon, lilinisin niya ang gobyerno. Tatanggaling, ipapakulong ang mga abusado, ang mga kurakot, ang mga magnanakaw na ngayon ay nagpipiesta sa Pilipinas. Parang ano ba, parang ilang taon silang nalaming, ilang taon silang nag-fasting. Kasi sa panahon ni Digong, ano naman nating may kurakot din sa panahon ni Digong, pero minimal lang. Yung hindi masyadong halata. Pero ngayon sobrang halata. Parang yung nag-fasting sila sa panahon ni Digong, ngayon parang nag-fiesta sila, kabibig. Kaya kung uupo si Bibi Sara, I'm sure maraming makukulong, maraming sasampahan ng kaso at lilinisin ni Bibi Sara ang administrasyon niya. At ito pa, kabibig, sa sa prediksyon ni Jay Costura, ito the modern Nostradamus, nako, mangyayari daw muli ang exile ng mga Marcos. Yun na nga, nangyari noong panahon ng tatay ni BBM, posibleng mangyayari sa 2026. Nako. Oy, in fairness, ito si Jay Costura, may mga prediction na naging totoo. May mga prediction na shock na lang tayo. Ay, hala, naging totoo ang mga prediction ni Jay Costura. Kaya tinawag siyang modern Nostradamus. At si Sandro Marcos, sa 2026, meron daw pasabog na iskandalo. Hala, grabe naman yan, kabibig. Parang year 2026 ang pagbagsak ng mga Marcos. Ay, ewan ko, kabibig ha, pero yun ang nakikita ng maraming mga mga psychic, yung mga nagpe-predict sa future. Wala namang masama doon sa prediction sa future because we cannot predict the future. May mga psychic tayo na tutulong kung ano ang posibleng mangyayari sa future natin. Di ba? Ikaw nga, naniwala ka sa Chinese New Year. Naniwala ka sa mga bilog-bilog na prutas sa New Year. Pag ano ng New Year, posible rin tayong maniwala sa mga prediction ng mga psychic. Di ba? Ikaw nga, pumunta ka sa mga psychic, nagpapahula, nagpapabasa ng mga ng baraha. Hindi walang eto nga, bibig, eto na ang una nating pasabog, kabibig, para kay VP Sara. Kung makakalusot si VP Sara, I'm sure naman makakalusot itong si VP Sara 2028. Lilinisin niya. Lilinisin talaga. Tiwala ako kay Joe. Ito kabibig. Talagang lilinisin niya. Pag sinabi kong lilinisin, mula doon sa mga taong alam niya na hindi maganda, kung kurap man yan, parang nakikita ko maglilinis talaga. Sakali man si Sara ang magiging presidente, no? Kung sakali man na bago ang takbo, di ba? Busy siya ngayon at nagkaroon ng itong natin transition or revolution ba tawag din. At siya ang pumalit. Lilinisin niya yan. Iibahin talaga. May nakaplano na talaga sa kanya. Oh, may nakaplano na. Hala, as early as possible, please, Lord, heal our land from Crispina Victoria. Saklap naman ang hulang ito sa mga pusakal na anti-Duterte forces, lalo na sa mga kaaway kay VP Inday na maging Pangulo siya sa 2028. Much better wag nyo nang panoorin yung video nito para di masira ang Pasko nyo. Happening soon in God's will. Kurog-kurog na ang mga basura sa paglilinis si VP Sara. Alam na ni VP ang gagawin. Advance nga yan si VP Sara. Mga nakalista na ngayong yung palang dapat lahat ng bagong Philippines na uli. And the Philippines will rejoice and rise against bagong simula at tatag para sa bayan at mamayan. Mahirap magsisimula pero sama-sama tayo magtulungan para maiayos ng husto ang pagkalugmok ng bansa sa nakawan at paglubog nito at utang na puro utang at nakawin lamang ng administrasyong ito. May kabibig ha, yan ay ilang mga komento ng ating mga netizen na talagang, uy grabe, again naman, pakinggan natin. Talagang lilinisin niya. Lilinisin talaga ni Sara. Pag sinabi kong lilinisin, mula doon sa mga taong alam niya na hindi maganda, kung kurap man yan, parang nakikita ko maglilinis talaga. Sakali man si Sara ang magiging presidente, no?
kung sakali man nabago ang takbo, di ba? Busy siya ngayon at nagkaroon ng itong natin transition or revolution ba tawag din. At siya ang pumalit. Lilinisin niya yan. Iibahin talaga. May nakaplano na talaga sa kanya. May nakaplano na, kabibig. Ako, eto na naman ang isa natin i-share, kabibig, ha. I'm sure yung iba, ano na. Nako. Maano daw, may mangyayari, kabibig. Ito yung sabi ni Jay Costura para kay BBM at pamilya ni BBM. Makinig kayo. Pakinggan natin si Jay Costura kung ano ang kayang nakikita. Ito na. Balikan natin yung pinakita sa akin sa year 2023 na nagbigay ako ng prediction sa mangyayari. Magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang pang sasabi? Yeah, meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Ala, history repeats itself sa 2026? Naku, again nga. Balikan natin yung pinakita sa akin sa year 2023 na nagbigay ako ng prediction sa mangyayari. Magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang pang sasabi? Yeah, meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Balikan. Yun, kabibig. Mas magulo kung lalabas si Saldico. Nako, eto pa, ha. Itong isa, mga kabibig, na kanyang prediction para kay Sandro Marcos. Sandro, ito na. Sandro Marcos, kasi meron akong na-feel sa kanya na controversy. Yan, so in 2026. So magiging komplikado ang posisyon niya. Sandro Marcos, kasi meron akong na-feel sa kanya na controversy. Yan, so in 2026. So magiging komplikado ang posisyon niya. Sandro Marcos, kasi meron akong... komplikado ang posisyon mo. King of Pork Barrel yun ba? King of Crocodile? Sabi naman po. Marami naman kayo, King of Crocodile. Inakita ko na, alam na ng mga taong bayan niya, nako, kabahan ka na, Sandro Marcos. Ito pa, wala naman yan, tinamaan ang hula niya. Paldo mga takawan, dami na sanang nalalaro sa loto. History repeat itself soon, paldo-paldo si Sandro. Hindi naman totoo ang mga pinagsasabi nitong mga hulang ito. Hindi natin alam, kabibig. Hindi natin alam, hindi natin hawak ang future nila po. Let us see, mga kabibig, diba? Good luck and God bless, Ma'am Sara Duterte. Talagang iba. Marami nagpe-predict talaga doon na uupo daw si BP Sara sa 2026. Alaka, magaling to, hindi exaggerated. Puro totoo ang hula ni Jovi. Lininisin niya talaga ang kaba ng bayan ng bansa. At yung mga kumarakot nito, ubusin lahat ni Sara at ipakulong. Ito pa. Kaya nga galit ang mga NP drug lord, corrupt na politician kay Sara. Hahanap na naman sila ng bagong pakulo para makuha ang atensyon ng mga tao at magalit kay Sara. Naku, mga kabibig. Yan ang ating libak-libak for today. Naku, grabe, no? Lilinisin ni VP Sara ang gobyerno. At kung magkaroon doon ng revolutionary government, pang magalugulo ba? Si Sara ang uupo. Tapos sabi pa ni Jay Costura ba na posibleng magkaroon ng yung history repeats itself sa 2026. Akalain mo, ang dami palang pangnanakaw sa gobyerno natin. Alam, nakakalungkot lang ba? History repeats itself. Tapos, naglulukuhan lang tayo. Tapos, sasabihin pa ni Marcos na hindi pang magpapasko, meron nang makukulong. Nako, pero wala. Walang nakukulong. Magbagong taon na. Wala pa rin nakukulong. Yan ang sinasabi natin, huwag tayong masyadong
Huwag tayong masyadong assuming. Huwag tayong masyadong kampante na magaling tayo, pero hindi pala. Ito ha. At dahil dyan si Marcos, nag-negative 3%. Oh. Anong sabi ni Attorney Vic Rodriguez at negative 3% ni Bongbong Marcos? Oh, ito. Tingnan natin kapipig. Pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez. Marcos. Up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking. We'll keep looking. But I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Ito pa. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? You don't see What is saying public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos.